Ang tanong, 108. Ang tanong at sagot, 109. Ganito ang sinasabi sa wikang Tagalog. Ating pakinggan ng maigi. Tanong 108. Ano ang itinuturo sa atin ng ikapitong utos? Ang sagot, na ang lahat ng karumihan ay isinumpa ng Diyos. At sa makatuwid, dapat nating paglabanan ang mga ito ng buong puso. At mabuhay tayo ng malinis at ng may pagpipigil at may katinuan. Maging ito man ay sa buhay ng pag-aasawa o sa buhay na walang asawa. Tanong 109. Ipinagbabawal ba ng utos na ito ang pangangalo niya lamang at mga nakasusuklam na kasalanang tulad nito? Ang sagot, yamang ang ating mga katawan at kaluluwa ay kapwa templo ng Espiritu Santo. Iniuutos niya na pangalagaan ito ng dalisay at banal sapagkat ipinagbabawal niya ang lahat ng maruruming gawain, gawi, pananalita, saloobin, pagnanasa, at anumang makakaakit dito sa tao. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, muli ay ating binasa at inalala ang 10 kautusan ng ating banal na Diyos kanina, hindi ba? At sa Exodus chapter 20, verse 14, yun nga ang ikapitong utos ng Diyos. Na ang sabi, huwag kang mangangalunya. At dahil ito ang batas ng Diyos, nais nating makasiguro, makatiyak na talagang alam o talagang nauunawaan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng ikapitong utos. Na huwag kang mangangalunya. So ang tanong sa ating pag-aaral na bibigyan natin ng kasagutan ay ano nga ba ang ibig sabihin ng huwag kang mangangalunya? Ating tandaan na itong ikapitong utos ng Diyos ay para sa ating lahat. Para sa ating lahat. Mapabata, matanda, may asawa, walang asawa. Ito'y para sa ating lahat. Dahil tayong lahat ay nalalantad, nahaharap sa mga tukso sa ating kapaligiran. Mayroong pornography na madaling ma-access sa iyong cellphone, sa ating cellphone. Mayroong mga masigasig na nagpo-promote ng homosexuality. Mayroong nilalamang sexual sa mga pelikula na ating pinapanood, sa mga kanta na ating napapakinggan. Yung lagabog. Na madalas pati bata, naririnig natin kinakanta, o kalma. Mayroong mga lugar na kung saan lantad ang tukso. Ngayon sinasabi sa atin ng Katekism
Hindi dapat marumihan ang ating mga isipan sa sexualidad na siyang napakagandang likha ng Panginoon. At mula sa kanyang kamay, ibinigay niya ito bilang isang regalo na dapat nating pahalagahan. At kung kinakailangan ay ating ipagtanggol. Ngayon ating tignan ang buong picture o ang buong larawan nitong ikapitong utos. At muli, sa Sermon on the Mount, ito'y binahagi sa atin ng ating Panginoong Hesus ang mabuting aral ukol dito. Ngayon ay ating buksan o ating tignan o inyong samahan sa Matthew chapter 5 verse 27 hanggang verse 32 na siyang ating scripture reading. Matthew chapter 5 verse 27 to 32. Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Kung ang kanan mong mata ang sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapatapon sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. Sinabi rin naman, sino mang makipaghiwalay sa kanyang asawang babae, dapat niyang bigyan ito ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang bawat nakikipaghiwalay sa kanyang asawang babae maliban sa pakikiapid, ay nagtutulak sa kanya sa pakikiapid. At ang sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan, ay nagkakasala ng pangangalunya. Narito ang ating paksa. Ang patungkol sa ikapitong utos. At sa ilalim nito'y bibigyan natin ng diin ang 3 punto. Una, ipinagbabawal ng Diyos ang mangalunya. Pangalawa, ang kahalagahan ng pag-aasawa. At ang pangatlo, umiwas o tumakas sa pakikiapid. O sa Ingles, ay fornication. Tingnan natin ang ating unang punto, ipinagbabawal ng Diyos ang mangalunya. Alam nating lahat na ang Heidelberg Catechism ay nasulat daan-daang taon na. At noon pa man, ang pangangalunya ay nakasusuklam na. Yan ang sabi ng Catechism. Ito'y kapag iniwan ng isang may asawa, ang buhay may asawa, o kapag ang lalaki o ang babae umibig sa iba, o bumaling ang kanyang pag-ibig sa iba, kagulat-gulat iyon sa lahat, sa lipunan, o sa komunidad. Nakakalungkot na sa ating panahon ngayon, sa ating lipunan, tila tinatanggap na ang pangangalunya. Na kumbaga, kaya lamang nananatili ang tao sa buhay may asawa ay hanggat mayroong ligaya at may ginhawa silang magkapareha o
partner. Pero kapag wala na, puro na lamang kalungkutan, puro na lamang kahirapan, anong nangyayari? Naghihiwalay at humahanap na ng ibang pakakasalan. Sa kasulatan, mga kapatid, ipinagbabawal ang remarriage after divorce. Hindi tatanggapin ng Diyos ang pangalawa o pangatlong relasyon bilang isang tunay na marriage. Ikaw ay namumuhay sa pangangalo niya. At iyan, sinasabi sa atin, kasalanan. Kasalanan iyan. Atin iyang pagsisihan sapagkat walang mapangalo niya ang magmamana ng kaharian ni Kristo. Naalala po ba ninyo yung isang babae o yung babaeng nagsabi sa ating o yung nagsabi kay Jesus na wala siyang asawa? At ang sagot ng ating Panginoon sa kanya ay, tama ka. Wala kang ang asawa. Sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. At iyan ang sinasabi sa iyo ngayon ni Jesus. Nang lumapit ang mga Fariseo sa ating Panginoong Jesucristo upang siya'y kaniyang subukin, tanong nila sa ating Panginoon sa Matthew chapter 19 verse 3, sang-ayon ba sa batas na hiwalayan ng isang tao ang kanyang asawa sa anumang kadahilanan? Ang sagot ng ating Panginoon sa verses 4 to 6, hindi ba ninyo nabasa na ang lumikha sa kanila buhat sa pasimula ay nilikha silang lalaki at babae? At kanyang sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. So yung kanilang tanong, ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo, hindi. Jesus said no. No divorce for petty reasons. No divorce for incompatibility. No divorce for financial stress. No divorce for falling out of love. No divorce for any such reasons. Ating mga partner ay hindi sila perfect. Hindi sila perfecto. Sabi ni Jesus sa verse 32, na ang bawat nakikipaghiwalay sa kanyang asawang babae, ito yung ating scripture reading kanina, ay nagtutulak sa kanya sa pakikiapid. At ang sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. Hindi nila iniisip na ito'y malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos. Alala ninyo noong si Joseph, hindi ako yun si Joseph the Dreamer, ay nagtrabaho bilang alipin sa bahay ni Potiphar sa Egypt. Nais ng asawa ni Potiphar, ikipagtalik kay Joseph. Kapag wala yung kanyang asawa sa bahay, gusto niya sipingan siya. Tinutokso niya si Joseph ng paulit-ulit, halos araw-araw. Ngunit lagi itong tumatanggi. Laging tumatanggi si Joseph. At wika niya,
sa asawa ni Potiphar sa Genesis chapter 39 verse 9, sabi niya, paano ngang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? At kaya niya na itanong iyan ay dahil naiintindihan ni Joseph kung gaano nasusuklam o nasuklam-suklam sa Diyos ang kasalanang pangangalo niya. At matibay niyang tinatanggihan ang anumang anyo nito. At let us take note na ito'y tulad din ng ating napag-aralan nung nakaraang linggo, yung ika-6 na utos na huwag kang papaslang o huwag kang papatay. Na ito'y nangangahulugang hindi lamang ang malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos ang ipinagbabawal sa ika-7 utos, kundi maging ang lahat ng mga maliliit na kasalanan na maaaring magdulot ng pangangalo niya. At iyon ay ipinagbabawal sa atin ng Diyos. Sabi ng Katekism, sagot 108, ang lahat ng karumihan ay isinumpa ng Diyos. Sa ilalim nun, nangangahulugan, kasama rito ang pagtingin sa mga larawan ng mga taong labis ang pagkakalantad ng katawan. Ang panonood ng pornography, pakikinig sa mga bastos na mga biro, o pag-iisip ng marurumi na mayroong kasamang pagnanasa. Sa Ephesians chapter 5 verse 3 to 4, tayo nais ituwid ng Panginoon. Ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. Gayon din ang karumihan at hangal sa pagsasalita o mga pagbibiro na di nararapat, kundi ano? Kundi ang pagpapasalamat. So ang Heidelberg Catechism, Lord's Day 41, ay nagpapaalala sa atin na ipinagbabawal ng Diyos ang pangangalo niya. Ang asawang lalaki ay nagkakasala sa pangangalo niya kapag tinrato niya ang isang babae na hindi niya asawa sa espesyal na paraan. Na kung saan dapat iyon sa kaniyang asawa. At vice versa. Ang asawang babae ay nagkakasala rin ng pangangalo niya kapag tinrato niya ang isang lalaki na hindi niya asawa sa espesyal na paraan na dapat lamang niyang iparamdam, ibigay sa kaniyang asawa. Na inyong mahalin sila ng buong puso at habang buhay. Yan ang charge sa atin na mga may asawa. Inyong iparamdam palagi sa inyong mga asawa na sila'y espesyal.
na inyong bigyang halaga ang inyong buhay may asawa. Kaya sa pangalawa nating punto, ang kahalagahan ng pag-aasawa. Tandaan natin na ang pag-aasawa, ang Diyos ang nagdisenyo, ang nag-design. At alam natin na ang marriage ay picture or larawan ng tipan ng Diyos, covenant of God. At ginamit niya ito bilang larawan ng pagmamahal ni Kristo sa kaniyang minamahal na iglesia. Na sa bagong tipan ay inilarawan ng ating Panginoong Hesus bilang ang kasintahang lalaki o bridegroom ng iglesia. At inilarawan naman ang iglesia bilang ang babaeng ikakasal o bride of Christ. So, sa Ephesians chapter 5, verse 25 to 32, ganito ang sabi, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Gayun din naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino mang napukot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito. Gaya naman ni Kristo sa iglesia, sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia, mga kapatid. Ating pinag-aaralan ngayon ang ikapitong utos ng Diyos, ang siyang nagpoprotekta sa relasyon ng ating pamilya, sa relasyon ng ating mga anak, sa relasyon sa bawat isa sa atin na magkakapatid kay Kristo, sa atin sa iglesia, at higit sa lahat, ang ikapitong utos, ang siyang nagpoprotekta ng pag-aasawa. At ito'y mahalaga dahil ang pag-aasawa ay ideya ng Diyos. Ideya ng Diyos. Alam natin, halos sa sandaling malikha niya ang unang lalaki, sino yon? Si Adan. Siya ang nagtatag ng pag-aasawa. Sa lahat ng kanyang nilikha, mayroon lamang siyang isang bagay na kanyang napuna o napansin na hindi mabuti. Ito ay ang pagiging nag-iisa ng lalaki o ni Adan. So ang ginawa ng ating Panginoon, ginawa ng Diyos, inayos niya ang problema sa pamamagitan ng paglikha niya ng isang taong angkop o nababagay para kay Adan. Walang iba kundi, kilala natin kung sino, si Eva. Walang iba kundi isang babae
Isang babae. Hindi dalawang babae. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi polygamist. Hindi isang lalaki rin ang isa pang nilikha ng Diyos o nalikha, kundi isang babae. Isang babae. Sa Genesis chapter 2 verse 18 to 24, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Kaya mula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid at dinala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At anuman ang itawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang, ay siyang pangalan nito. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat hayop sa parang. Subalit para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya. Kaya ang ginawa ng Diyos, inatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki. At habang mahimbing na natutulog ang lalaki, ginawa ng Diyos, habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At dinala siya sa lalaki. Yung sinabi na dinala siya sa lalaki, ang Diyos ang nagdala. Doon nagsimula ang unang kasal. Ang unang pag-aasawa. At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kay ganda ng komento rito ni Matthew Henry. Gusto kong i-quote. Sabi niya sa Tagalog, tayo ng mga lalaki, tandaan natin ito. Lalaking may asawa. Ang sabi niya, ang babae ay gawa mula sa tadyang ni Adan. Hindi gawa mula sa kanyang ulo para pamunuan siya. O mula sa kanyang paa para tapakan siya. Kundi mula sa kanyang gilid para maging pantay sa kanya. Sa ilalim ng kanyang bisig para protektahan at malapit sa kanyang puso para mahalin siya. Ganyan kahalaga ang buhay may asawa. Ang inyong pagsasama ay mapuno ng pagmamahalan. Ang sentro ng inyong pagmamahalan ay si Kristo. Sa pangatlo nating punto, umiwas o tumakas sa pakikiapid. Ang Diyos ay nagbigay ng isang napakagandang regalo sa kanyang mga anak. At iyon ay ang kanyang banal na espiritu. Noon pa man, laging nananahan ang Diyos sa tabernakulo o sa kanyang templo. Ngayon, siya ay nananahan sa bawat isa sa kaniyang mga anak.
Kaya ang bawat mananampalataya kay Kristo, tayo na mga Kristiyano, sabi ng kasulatan at ng katekism, tayo'y templo ng Espiritu Santo. Kaya tayo mga kapatid, ay mayroong napakalaking responsibilidad. Na dapat nating gamitin ang ating mga katawan upang magbigay ng kaluwalhatian sa Espiritu Santo na siyang nananahan sa atin. Dapat nating gawin ang mga bagay, sabi ng confession, na dalisay at banal. Hindi ang mga bagay na di makapagbibigay karangalan, ni makapagbibigay ng kaluwalhatian sa kanyang dakilang pangalan. Sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 18 to 20. Sabi roon, umiwas o tumakas, tumakbo sa pakikiapid, fornication. Ito ang tanging ground ng paghihiwalay. Dahil ang sexual na ginagawa ng lalaki at babae marumi sa mata ng Diyos, sa harapan ng Diyos. Ang pakikiapid ay isang pagsuway sa kaugalian ng pag-aasawa sa pamamagitan ng hindi pagiging tapat sa isang solong asawa o pagtatalik sa labas ng legal na kasal. Kapatid, kapag may nangyayaring pagtatalik sa labas ng marriage o sa labas ng kasal ng lalaki at babae, ito ay labag sa batas ng Diyos, labag sa kautusan ng ating banal na Diyos. Ang pagtatalik sa katunayan ay hindi masama. Ito'y magandang regalo ng Diyos para sa tao. Para sa may pag-asawa. Pero kailangan itong gamitin. Yun nga, kailangan gamitin ng tama, ng wasto. Ang sabi pa, ituloy natin ang basa sa 1 Corinthians chapter 6. Bawat kasalanang maaaring gawin ng tao ay nasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. So sabi, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya luwalhatiin ninyo ang inyong katawan. Ang Diyos. Ang kasalanan ay laging nagsisimula o nag-uumpisa sa ating mga puso. Diba yan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa ating scripture reading kanina sa verse 28. Sabi niya, bawat tumitingin sa babae ng may pagnanasa ay nagkakasala na sa kanya ng pangangalo niya sa kanyang puso. Kaya ang pagpapahintulot sa masasamang pagnanasa o ang pagpapahintulot sa masasamang pag-iisip ang pagsisimula ng pagkakasala. So anong dapat nating gawin? Anong dapat nating gawin upang tayo ay hindi mahulog, hindi bumagsak, hindi magkasala,
ng pangangalo niya. Narito ang sagot. Dapat nating mahalin ang ating mga asawa kung tayo ay kasal. At dapat nating ingatan ang ating sarili o ang ating katawan para sa taong itinakda ng Diyos para sa atin kung tayo ay hindi pa kasal. So anong dapat nating gawin upang di tayo makapag-isip ng marumi o magnasa ng masama? Ang sagot ng kasulatan sa Proverbs chapter 4 verse 23, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 8, kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Yun ang isipin natin upang tayo hindi makapag-isip ng marumi at magnasa ng masama. At tanging sa biyaya lamang ng Diyos, iyan ay ating magagawa. Iyan ay ating matutupad. Ating magagawang pamuhian. Ating magagawang maiwasan. Sabi ng Katekism, ang lahat ng maruruming gawain, gawi, pananalita, saloobin, pagnanasa, at anumang makakaakit dito sa tao. So, ang ikapitong utos, huwag kang mangangalo niya. Ang totoo, tayong lahat, walang exempted. Tayong lahat ay napatunayang nagkasala. Guilty tayong lahat sa kautosang ito ng Diyos, ng banal na Diyos. At ang dapat sa atin, at ang karapat-dapat na ating danasin, ang dapat na ipataw sa atin dahil sa ating kasalanan ng pangangalo niya ay patawan ng kamatayan o ng kaparusahan sapagkat hindi natin nasunod ang utos na ito ng Diyos sa atin. Ngunit salamat sa Diyos. Mayroong tumupad para sa atin nito. Sabi sa verse 17, sa Matthew chapter 5, sabi ni Kristo, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Mga kapatid, may tumupad para sa atin. Hindi lang niya tinupad
ang kautosang ito para sa atin. Hindi kanya ring dinanas ang kaparusahang dapat ay sa atin. Na tayo'y mamatay, parusahan, mapahamak ng walang hanggang hamakan sa impyerno. Siya ang ating naging kahalili. Siya ang naging pampalubag loob ng Diyos sa atin. Iyon ang magandang balita. Iyon ang mabuting balita na si Kristo ang tumupad para sa atin. At siyang namatay para sa atin, para tayo'y tubusin sa lahat ng ito. Walang iba. Wala nang iba pa kundi si Hesukristo. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyo pong mga salita. Minsan pa kami nagpapakumbaba. Tunay na kami makasalanan, lumalabag sa iyong kautusan. Ngunit salamat dahil nilinis mo kami. Pinagkaloob mo sa amin ang iyong biyaya ng kapatawaran sa pamamagitan ng aming